Hi guys, welcome again to my vlog. And today, ay tuturo ko naman sa inyo about techniques in shading. May iba't ibang, alam ko lahat tayo ay may pre-knowledge tayo kung paano siguro tayo mag-blend or mag-shading, no? Pero today, didiscuss ko sa inyo yung iba't ibang technique ng pag-shading. Okay, so una ay gawa muna tayo ng bilog. Okay. Ang unang-unang magandang matutunan ninyo sa discipline ng pag-shade ay yung tinatawag namin na ito ay hatching. Ito naman, cross hatching. So, ang discipline nito ay isa lang ang direction. Halimbawa, ito yung andito yung light source, ano? So, ito light. So, isa lang yung direction natin. So, mas darker ito. Tawag dyan, hatching. Isa lang ang direction ng paghagod natin. Ayan. Ito naman ay tinatawag namin na cross-hatching. So, kitang-kita yung paghagod ninyo ng pencil na nakikita yung cross niya, no? Ito, mapapansin yung kaibahan, ito ay single stroke lang. Iisa lang yung tinutungoy. Ito ay meron siyang cross direction. Okay. Meron naman yung tinatawag namin na contour technique. So, kapag ka-contour naman, bawa yan ang ating subject. Ang contour ay isusunod mo siya sa form na hindi mo yan. Hindi dapat hindi dapat palipat-lipat yung stroke mo. Yan. Usually ganyan yan.
Contour ang tawag dyan. So, sinusunod mo siya sa formula. Kung ito'y bilog, puro pabilog din yung ating direction. Isa naman ay yung tinatawag namin na ito ina-apply sa pen and ink technique. Gamit ako ng 14B para mabilis-bilis. Ito, dito matitest yung patience ninyo because all you have to do is to stipple. Ganyan lang siya, tuldok-tuldok. Usually sa pen ginagamit itong technique na to. Isusunod nyo siya sa form noong ginawa ninyong shape. So, ganyan yan. Ewan ko kung familiar kayo dito sa technique na ito, pero usually ginagamit ito sa ballpen. Yeah. Tiyaga lang ito, tiyaga. Okay. Yeah. You can do a lot of exercises para ma-improve ninyo yung mga technique na ito. Yung isa naman ay tinatawag namin na scribbling. Yung scribbling naman ay ngayon, ini-scribble ninyo kung ano-anong direction, different direction na nabubuo yung form. Kanina sa contour, as I said, isusunod nyo siya sa form niya. Ito, ini-stiffle ninyo, no? Ito naman, ini-scribble ninyo. So, gumagawa kayo ng kung ano-anong shape doon sa loob niya. Na, syempre, nagpapaganda doon sa inyong mga dinidibuho. Tawag dito scribbling. So, ito, stiffling. Ito naman ay, this is, it's contour. Ito, contour ito. This is contour. Pasensya na po, tao lang. And this is stippling. At ito naman ay scribbling. Yan po. Yan. Iba-iba ang technique, no? Pero yan yung mga madalas na nakikita natin na ina-apply ng mga different artists. So, hatching, isa direction yan hanggang sa mabuo yung form. Ito, magandang technique yan sa yung cross-hatching at saka hatching
ay magandang technique sa mga paggawa ng mga ganito. Cross-hatching. Ayan. Alright, so ang susunod naman ay ito yung isa sa pinaka-popular na o familiar tayo ay yung tinatawag namin na blending. Sa blending naman, ang blending naman ay usually yung lead natin. Kaya naalala nyo yung sinabi ko nung dapat pag pan-drawing mahaba-haba yung lead. Kasi magagamit nyo yan sa technique ng blending. Usually, ihiganin nyo yung pencil. Pagkatapos ay ito yung gagamitin ninyong pang bi-blend. Ayan. Anong direction, nasa sa inyo na yon. Kung paano yung direction na gusto niyo, pwedeng pa-cross, pwedeng pa-contour ng konti. Yan, para lang mabuo ninyo yung form. Pero ang point doon is, yung katawan ng lead ang ginagamit ninyo na pang-blend. Yan. Take note of this. Ang gamit lang ninyo ay pencil. Wala kayong blending tool. Ang blending tool ay gagamitin natin sa technique ng smudging. So, itong technique na ito ay, again, no, yung lead mismo, nakahiga yung pencil ninyo. Okay? This is 14. Yeah. So, this is blending. Now, punta naman tayo doon sa smudging na tinatawag. So, ang smudging naman ay, ito yung madalas, siguro familiar kayo dito. Ito, gagamitan mo na siya, either brush. Pwede mo siyang gamitan ng brush, blending stump, tortillon, tawag doon, blending stump yun. Or any other blending material like pwede yung makeup brush, yung brush na ginagamit sa acrylic, yung acrylic brushes, pwede yon. At pwede rin gumamit kayo ng iba pang blending tool like this. Itong tawag dito. Plastic blending tools.
Ayan. So, ang gagawin ninyo, spread lang ninyo yung ano. Ayan. Ayan. And sa smudging technique, pwedeng gumamit din kayo ng daliri sa pagbi-blending. Ayan. Cross-hatching. Tapos, gagamitan ko ng daliri. Ayan. Pwede yan, yung technique na yan. Pero kung gusto ninyo mas pino siya, gamitan nyo ng blending stump or blending materials na maaari ninyong ma-avail sa online or mabilis sa mga art supplies store. Ayan. Ayan. Ito naman, ginagamit sa portrait, madalas. Kung gusto natin ng pinong hagod, yan ang ginagamit nila. Yan ang technique na yan, smudging. So, make these exercises and you will see the difference. Piece of advice, ang gamitin ninyo ay yung sketchpad ninyo, yung medyo meron siyang texture, medyo magaspang, huwag yung madulas, no? Na papel. O kaya Oslo paper na lang. Yeah. So, very subtle yung pagda-dark niya. Hanggang sa mabuo ninyo yung object. Yan. So, ayan. I hope ay natutunan natin. So, uulitin ko, this is blending. This is smudging. So, that's it, guys. See you on my next vlog. God bless you.